nating tint, Pops. Ayun, mukhang magbabaklas tayo ng tint. Pangit eh. Mukhang tanggalin natin lahat. Last tad-tad ng LTO stickers. Tad-tad ng stickers. So ang gagawin ko, sino to? Dashel ba to? Tanggalin natin lahat ng tint. So clean look ulit tayo. Kasi pangit na yung tint niya eh. Hoping na hindi ako mahirapan tulad dun sa Altis natin na nanikit na talaga. Fortuner nasa likod si Neneng Tawad ay yung rig natin, ever reliable. Hindi totoo yan. Bola lang yan. Uwi muna natin itong ating bagong project na luma, 2005 Toyota Fortuner G Matic gas 2.7 VVTi. Traffic alright, okay, nakaikot na tayo mga paps. So ito, yun nga, ang gagawin natin dito as usual, ang standard natin lagi is nililinis yung ating may less pack Standard natin palagi, syempre PMS, tapos aircon, di na kailangan paayos kasi mukha naman malamig, kaya lang medyo tumaas temperature kanina habang naka aircon, so baka yung fan or something, tignan na lang natin. Yun ang nakita kong issue. Wala namang kalampag. Nakita ko parang major dito yung pintura, medyo tawag ito, may mga portion na faded, especially sa bubong, faded na talaga siya. Ano pa ba, wala namang maingay, unusual sound. Tapos siguro yung filter kailangan palitan o linisin kasi medyo nakukulangan ako ng konti sa hatak. But so far so good, okay naman siya. Medyo mainit mga paps, mamaya tayo mag video at traffic. Stereo, stock, all stock lahat, walang nagalaw. So siguro stereo hindi na natin papalitan para hindi na tayo tumukod sa puhunan natin dito. Kasi kung ibebenta ko na, baka mamaya tumukod na tayo dahil syempre ginagastosan natin yung mga sakyan natin na binibiling bagong lumang project car para naman sa ganon worth it, roadworthy ka nga. Ayun, so pag uwi sa highball natin sa ating crib, tsaka natin i-check lahat as usual tulad ng dati. As usual nga, tulad pa ng dati, Kaya re-reviewin natin, tapos titignan natin kung ano mga dapat gawin. Makikita ko si Go, okay, si Seryo the Tank sa likod. Ever reliable. Lahat, halos karamihan ng mga binibili natin mga sasakyan, mga paps, kasama natin yan si Seryo. Malaking tulong na yung Pajero natin sa atin. Talagang kahit saan magpunta kasama na siya palagi. Kaya naman hindi namin mabitawan. Ninais na naming ibenta yan dati, pero nung mabibili na siya, umiyak yung anak namin. Parang kinalakihan niya na kasi yan Actually mas matanda pa sa kanya yan 1996 yung anak namin pinanganak, 2005. Kaya, matanda nga sa kanya. Ginagawa Kuya niya na yan, kaya talagang napamahal na sa kanya. So yan, for keeps na yan forever. So may bago man dumating, siya pa rin ang ating love, di ba? Kung nakaka-relate kayo, pa-comment down below sa mga rig natin na talagang ever love natin. So ito na, lapit tayo sa crib natin. As usual, ang gagawin natin dito, yun nga, mga nabanggit ko kanina, engine detailing, interior detailing, last na uli yung paint. Kasi para last na siya kasi huli siya Tapusin muna natin lahat na nandito, tapos kung ano may mga issue. Pero I think yung mga bulbs and everything mukhang gana naman lahat. So yun lang, mukhang hindi tayo mapapasubo ng trabaho rito, hindi katulad sa Altis natin, ang dami nating ginawa. Pero talagang sabi ng Altis natin ngayon pag ginamit. Yun, tapos yung tint, hoping na hindi kasing tigas ng Altis na talagang nanikit, hoping na madali lang matanggal. So babaklasin natin lahat ng tint natin na yan para total pangit na rin lang bubbles na, tas kupas na rin lang. Okay, tapos wala, basically ganun lang mangyayari dito, linis. Tapos pintura kay Kuya Elmer. Hindi na tayo magpapalit ng stereo again, sabi ko nga. Yun lang, papacheck natin na nakita ko lang major neto kanina while naka-engage o naka-on yung aircon. Tapos stagnant ako ng mga almost 20 minutes. Tumaas yung temperature, so parang hindi siya nakakahigop ng hangin or mahina yung hangin niya. So yun, ipapacheck natin. Pero may aircon siya.
Yun. Pero pag tumatakbo naman, okay ang aircon. Huwag lang yung ma-steady ka ng mga 20 minutes. Talagang tataas ang temperature. So sa hangin siya nagkukulang. Yun ipapacheck natin. Alright, rig natin. May hinakot na naman siyang Fortuner dun. Ayun. Next morning. Doon, kumulimlim na mga paps. So pwede na natin tirahin tong tanggalin yung mga nakadikit na stickers na yan dyan. Kasi pangit tignan, marumi tignan. So ito na yung natin, 2005 Toyota Fortuner VVTi 2.7 gas. Yan na siya. Alright, so tignan natin kung ano meron sa loob. Okay, so buksan natin sa loob. Ano ba meron to? Actually all stock lang naman siya, all leather kasi 2.7 G na Toyota Fortuner 2005. So stock stereo, walang pinalitan, wala nang binili. Ayan, ang odo nito is 160 something plus. Ayan. Wala naman tayo makakitang kakaiba rito, kundi yun lang. Pag bumili kayo ng ganito, para sa akin masasabi ko goods. Maganda siya. Ayan, so ngayon ang gagawin natin, baklas tayo lahat ng tint. So yung aircon pala nito nandito. Ayan. So may switch siya doon, rear aircon sabi. Okay, so hindi ko na to re-reviewin masyado yung loob kasi marami na tayong ginawang ganitong vlog. So ito yung binili natin kahapon kasama si Neneng Tawad. So ngayon syempre as usual, lilinisin natin bago natin pawalan sa market. Kasi para naman yung makakabili is masaya naman. Wala na siyang masyadong gagawin. Malinis na, nga, mabango pa. Okay, so without further ado, simulan na natin. Dito muna tayo sa labas. Bugahan na natin yung mga yan. Kalambutin muna natin. Gamit tayo ng glass cleaner. Gano'n pa rito. Ayan, para malinis, diba? Para hindi naman, tanggalin na natin yung conduction sticker. Wala na rin lang naman. Okay, so as usual, gamit natin itong malupitan natin ito, nabibili sa online. Yan ang pinamabisang pantanggal ng stickers. Yan tanggal agad diba? Okay, so gagawin natin to sa lahat and then babalikan ko kayo mamaya uli. Okay, so natanggal na natin dito sa labas. So dito naman tayo ngayon sa loob, hoping na hindi siya malutong. Pwede ka naman sanang alisin, buo pa naman tong tint sa windshield kaso ito pag inalis, tingnan nga natin ito nga muna, pero kaso meron din dito malamang dikit na to tingnan nga natin kung masisave pa tong wala na, tama na rin dito. So obligado na tong tanggalin talaga yung tint. Alisin na lang natin, patint na lang natin uli kung kinakailangan. Ayan. So pag alis ng tint kailangan matinding pag-iingat at tiyaga. Nako, mukhang malutong paps. Okay, so balikan ko kayo. As usual, naiiwan na naman. May naiiwan na naman sa loob. Nako, madugo na naman to. Okay, wala, nabaklas na Hindi tayo magagawa, ganun talaga. Nakita niyo yung puti-puti na yan. Yan mismo yung adhesive na naiiwan. Yan yung babaklasin natin. Palalambutin muna natin. Then baklasin ng buong tint muna lahat. Okay. Sabit siya lahat Yan yung mga stickers ng 2013, 2015, 2012. Clear na. Pag nisprayan natin, wala nang namumuti. Okay, so malinis na tayo sa windshield. Medyo mabilis tayo ngayon. Yun ang kagandahan pala pag ay kuya, pag original yung ating yung tint na nilagay. Alam nyo na yun, yung may tatlo na M. Yung pag nilagay, pag original, madaling siyang baklasin kahit dumikit na yung adhesive lang pala yung dumikit, hindi yung second layer niya. Hindi katulad dun sa Altis natin, ang daming layer na dumikit. Okay, so malinis na siya Tirahin na rin natin tong the rest kasi dapat tong windshield lang muna
Maaga pa naman. Okay. Tirahin na rin natin to. Ganun din. Naiiwan din yung dikit niya. Okay, sige. Right, ito Pops, medyo okay. Yun, sama lahat oh. Konting linis na lang gagawin natin dito. Yan, maganda dyan. Yun oh, ayun. So kailangan pala ni-sprayan para yan. Para hindi na naiiwan yung adhesive. Ayun oh, parang ganyan oh. Kita mo yan, sumasama na adhesive mismo. Okay. So Pops, konti lang yung naiwan na adhesive oh. Which is madali rin naman alisin. Okay, so gagawin natin siyang as usual, clean look ulit. Okay. Okay, so we'll do the rest. Tapos balikan ko kayo Paps. Malinis ng tingnan. Tanggal na lahat ng tint, pero bukas na natin lilinisin ng todo yung mga residue na adhesive. Gabi na mga Paps eh, pahapon na. Tapos yan lilinisin natin yan. Kasi tingnan mo Paps, oh, nabasa lang, nagigitata na. Ibig sabihin ng dumi talaga. So yan, lilinisin natin ang sidings naman bukas. Okay. So for the meantime, daming tanggal na adhesive. Ay nahirapan eh sa likod na to. Pero at least malinis na rin. Okay, interior detailing naman tayo sa susunod. Yan na siya, malinis na. Then car wash natin after ng interior detailing, tapos dali na natin kay Kuya Elmer. All goods na yan. Okay. Next day. Morning mga Paps, makulim lang mga araw ngayon. So ito na yung ating Fortuner. Nalinis na natin yung mga tints niya, natanggal na lahat dito. Nalinis na loob labas. Ngayon tingnan natin kung gaano kalinis yung tint niya. Start muna natin. Ayan o, natin yung tint doon o, linis na. And then okay, so ngayon pupunta tayo kay Kuya Elmer para ipapapaint natin itong mga tama nito. Daming, may mga kupas-kupas siya, especially sa bubong. Yan, buo na yan, titirahin na yan. Tapos tanggal natin itong moldings na to, pangit. Tapos pabalik natin to. Tapos yan, tama dyan. So I guess buong bumper na sa harapan. Sa likod, gas. So buong bumper na rin sa likod. Yan, mga tama siya dito. Sa body, sa gilid, all goods naman. So yun ang titirahin, yung bubong, front and rear bumper. Tapos depende na lang ito, moldings kapag tinanggal kung sasama yung pintura, so obligadong mapinturahan, pero depende. Magaling si Elmer, kaya let's go mga Paps. Alright mga Paps, makulimlim ang panahon, so ngayon umiwas tayo ng traffic tsaka ng police. Naalala ko, coding pala to ngayon, so outskirt tayo ngayon mga Paps. So far yung shifting niya okay naman, talagang super smooth din ang takbo, nakakahilo nga dahil sobrang walang drag or something na parang uncomfortable ride. Talagang maganda ride. Kaya naman maganda talaga ang Fortuner ng mga gas, especially yung diesel din, depende sa preference ninyo. Pero para sa akin, siguro pang 6 ko na to o pang 7 na inari na Fortuner na inayos tas binenta later on, kasi yun nga, talagang yun naman ang ginagawa natin, i-content natin, ayusin, tapos hindi naman ayusin na i-restore yung mga tulad nito, yung mga faded paints, ganun, i-correct lang natin. Yun ang mga ginagawa naman natin. Tapos, yun nga, recently, napansin ko rito, nung pag umaandar siyang naka-aircon, all good siya. Ibig sabihin, on mobile yung sasakyan. Pero kapag naka-idle ka, na hindi talaga gumagalaw ang sasakyan, tapos, mga 20 minutes, kasi na-experience ko yun, nung kakakuha natin to, tumaas yung temperature. So, feeling ko, kasi naghihintay ako na yung tawad na sa ATM. So mga 20 minutes din yun, more or less. Unti-unting umiinit yung aircon. Tapos mamaya, ayun na, nag-shoot up na yung temperature. Tapos ang ginawa ko, pinatay ko yung aircon, maya-maya bumaba. So ibig sabihin, ang problema nito, something sa cooling system mo sa aircon. Kasi aircon lang pinatay, ang in-off ko, bumalik na yung dating normal temperature niya. So ngayon, ang gagawin natin dito,
ipapacheck ko yung fan ng aircon. Kasi baka pag stagnant, ay naka-idle ka, syempre hindi ka nagre-rev. Yung hangin o yung fan ng aircon o yung fan mismo nitong ating makina, hindi siya sumasabay sa andar ng aircon. So tendency baka kinukulangan ng hangin. Kaya nang sa ganon, kinukulang sa hangin, tumataas ang temperature. Pero pag pinatay mo yung aircon, bumababa naman siya. So nasa hangin siya. So ngayon, pa-comment down below kung meron kayong experience na ganyan. Baka may mga inputs kayo na mas ayos. And thank you in advance. So ngayon, ganun na nga. So bibili ako ng silicone. Ipapacheck ko yung aircon fan. Baka kulang na ng silicone. Or baka yung fan, ay yung aircon fan. O baka yung fan na mismo may problema. So yun ay figure out natin why. So kung na-experience yun na yun, para to save time, pa-comment down below para na rin sa mga Fortuner gas owners dyan na na-encounter yung ganun at nalilito sila kung ano bang problema. Alright, thank you mga paps. Gaya nga nasabi ko mga paps, i-review na rin natin ano, dahil ilalagay ko yung link dito sa gas consumption niya dati, na kung gaano ba siya, kung ano ba, decente lang ba yung gas consumption niya or what. Pero para sa akin, hindi naman siya ganun kalakas, hindi siya ganun kahina, compensated sa laki niya kasi SUV siya. 2.7 PPT, sakto lang, hindi siya sobrang lakas, hindi siya sobrang hina, sakto lang. And ayun nga, sa pagdating sa hatak, pagdating sa tahimik ng makina, vibration, wala ka talagang mararamdaman papi. So yun, handling ano pa ba, yun lang, ang nakita ko lang na medyo hindi ko nagugustuhan dito is yung ride, medyo talagang ano, matigas o matagtag. Pero nung puno naman, pag puno kami, okay siya, sakto na yung sakto na yung ride niya. Pero yung tulad ko, mag-isa lang ako nakasakay dito, talagang hindi naman parang kabayo pero almost. Maganda pa yung ride ng yung luma natin Pajero. Pero yun naman kasi talagang maganda suspension nun eh. So ngayon, normally ang ginagawa dito kapag ganun nga, kung gusto mong mag-smooth yung ride, pinapalitan nila ng pang Land Cruiser na na suspension o ng shocks. Haven't tried pero narinig ko sa mga ibang owners ng ganito, yun daw ang ginagawa nila. So eventually soon, pag talagang medyo may budget pa, magpapalit tayo ng ganon. Yon. Tapos ano ba, aircon malakas, maintenance wise, spark plug, linis-linis lang naman ang gagawin mo dito. Buga ng filter, palit ng filter pag sobrang dumi na. Tapos change oil, hindi naman malimit, depende sa biyahe mo kasi gasolina naman. Yung pa isa, yung diesel kasi ngayon dito sa amin, ayaw ko lang sa lugar ninyo kung halos magka-presyo na, kasi dito yung gasolina rito nasa 66 something, yung diesel naman is nasa 65 or parang ganon, o 64. Konti na lang yung diferensya. So mapapaisip ka na mag-ari ka na lang siguro ng gasolina ng sasakyan, 'di ba? Less maintenance pa, tapos mas tahimik pa. Yon. Okay, matagtag. Alright. So yun yung mga experience natin dito. And yun, yung visibility mo rito, driving visibility, ayan, napakalawak. Tapos ang taas mo na kaagad. Kaya okay na okay. And then siguro yung mga features na lang nito mamaya reviewin natin kapag huminto tayo sa isang lugar na tahimik. Medyo nababother ako at maingay. Ayan. Pwede ko nang pala isarado yung bintana, Okay. So yun, ayan, mapapansin ninyo, hindi na natin marinig yung mga sasakyan sa labas masyado. Kasi ang tahimik niya sa loob. Tapos parang, yun nga, para sa akin, ang smooth ibiyahe. Hindi ka mapapagod bilang driver kung gaano man kalayo yung pupuntahan mo. Kasi smooth siya talaga. Lalo kung hindi liko-liko, diretsong lang, expressway, ganong biyahe lang. Yun, all goods na all goods. Aircon, yan, naka-digital climate control na siya. Stereo, yung stock niya stereo, syempre wala siyang USB, wala siyang Bluetooth, only MP3 na CD, yan lang meron. Tapos sa info dito may makikita kayong temperature outside, clock, yung kilometer per liter, average consumption nyo. Yan, mamaya babalikan natin yan. Tapos may lalagyan tayo ng cup holder dito, meron din sa likod, balikan natin yon. May speaker sa gilid, ayan, magkabila, driver passenger. Yung yung gauge niya maganda na.
Okay. Tapos, ayan, kahit na yun nga, yung handling niya maganda. Para kang handling ay para kang humahawak ng race car. Kasi kung saan kaliliko, liko na rin siya kaagad. Ganun mga paps. Alright. Grabe init mga paps. So, dito na tayo kay Kuya Elmer. Yan, naka-on yung aircon natin. Gumaandar yung sasakyan. Okay naman, wala siyang palag. Ibig sabihin hindi tumataas temperature. So duda ko nga pag naka-idle lang, kinakapos yung hangin kasi hindi sumasabay yung yung fan. Ganon. Okay, kausapin mo natin sila. Na tayo kay Kuya Elmer. Ito Kuya Elmer, yung papabuga ko. Tapos paayos na lang din to Kuya Elmer. Yan. Ito nga Kuya Elmer, kasi urig paint ba? Pwede bang alam mo na yung parang ito lang? Pwede naman. Alam ko kasi yung ginawa mo sa Altis magaling Ganda. Ayun, tapos ito Kuya Elmer. Gusto ko sanang alisin to. Hindi naman urig to, di ba? Hindi. Kaya so iniisip ko pag inalis, hindi kaya sumama yung kulay? Hindi naman siguro kasi urig paint pa eh. Oo. So baka lang to, 3M. 3M. Yan. So ito Kuya Elmer, tsaka yung bumper, tsaka yung konti na yan, yung mga yan. Tapos yung bubong Kuya Elmer Yan talaga, grabe. Kumupas. Malamang yan. Walang garahe. Walang garahe. Tapos ito Kuya Elmer. Yan talaga. Yan. Buo na. Yan lang naman. Yung body tinisilip ko, okay pa naman. Bapping lang yan. Yan tulad ng tulad nung sa Pajero tsaka sa Altis. Bapping. Yung malinis Kuya Elmer. Kasi baka pang-ari ko na muna. Oo, sarap gamitin Ganda ng loob na. Hindi ko pa nalinis to, pero ganyan ko na nakuha. Tapos tingnan mo yung ceiling malinis na kaagad yung ceiling. Pero lilinisin ko pa rin. Tapos tinanggal ko yung tint dahil ang pangit na ng tint niya, marumi tignan. Ano to? G? G na gas 2.7. Ito Kuya Elmer Tagalin na lang. Tapos baka may maghanap sa'yo na na naka-Fortuner na ganyan. Para yun pa ba? Wala naman ako ibang nasilip Kuya Elmer. Yan lang naman. Nadali na ni Kuya Elmer. Ito nga pala sabi niya malambot na. Ibig sabihin kailangan na ng palitan ng silicone oil. Kasi dapat yan lumalaban konti Yun. Kita na yung culprit kung bakit pag naka-idle tumataas temperature. So ngayon yan na gagawin dito. Iwan na natin kay Kuya Elmer. Today is Monday, Saturday tapos na to. Alright. Okay na yan. Iwan na natin. Okay, bounce muna tayo. Mamalengke muna tayo mga paps. The following Thursday. Paps, tingnan natin tong ating Fortuner. Na masilya na tong likod. Saka tong gilid. Yan na. Ito nga konti. Sa bubong nga silya na ba to? Yeah. Naliha na. Okay, tingnan natin. Okay, so bukas na raw sila magbubuga. Itong cladding, papatanggalan natin to. Pangit, mabigat tignan. Okay, so iwan na muna natin kay Elmer. Tapos gagawin niya bukas yung silicone ng fan, throttle body, throttle papalinis natin. Ano ba? Yung mga konting leak dun sa head cover. Okay. All goods na naman, pwedeng pambiyahe. Alright mga paps. 3 days later. Oy, ito pala si Christian tsaka si John John, ito na pala yung mo. Bigyan mo ang photocopy Yung makinis John Kelmer, ito pa palang cladding, hindi pa naalis. Babali natin like mga tao. Oo, yung pwede pa dalawa, tatlo, ganun. Di wow.
Yun. So ito na yung ating ano, tirahin ng ano. Sinong titira? Elmer? Oh, yeah, diba? Ah. Ayos. Okay. Good morning mga paps. Nandito tayo sa ano, shop ni Elmer. Binabalutan ni Christian yung ano natin. Ba, nakakumot yung NMAX ah. Okay. Ito yung titirahin, yung bumper sa likod. Tapos yung cladding na yan, papaalis na natin. Tapos bumper sa harap. Tapos tong ano, alisin na rin yung cladding dito. Tapos tong bubong, buo yan. Pati spoiler niya. Ayun. Okay, tapos backing ng buo. Talaga sila. Ay, yung ADB. Ay, yung NMAX. Yan, buti naman inalis mo. May tornilyo pa ba yan? Inalis mo yung tornilyo? Oh. Okay. Ayos, para malinis. Laman natin to pag binaklas. Tingay ko Elmer tong ano, sarahan ng trunk. Matigas. May lock. May lock naman na tangkan. Matigas. Yes. Try. Ayos ah, magic ah. Isa pa kay Elmer. Ayun. Yun, binabaklas na ni Elmer yung ano. Ay, nakalak pa yung ano. Ayan. Cladding. Buti na lang hindi masyadong, ay kaso may gasgas na yung gilid. Makuha pa yan ng rubbing ka, Elmer? Oo. Bukahan na siguro. Sige. Yan lang siya dito. Yan, so natanggal na niya. So Elmer, may umpog-umpog dyan. So pukpok. Kailangan pukpukin na lang. 1 week later. Morning Paps. Ay, good afternoon na pala. Bisitahin natin yung Fortuner natin. Anong nangyari? Ano? Buo na siyang pipinturahan. Dapat retouch lang. Kaso, nung tinanggal yung body cladding niya, may lukot pala, may umpog pala sa driver's side front. Kaya, ayun, bubuin na pintura. So, nadagdagan na additional 1 week. Kaya, bali 2 weeks na tayo dito. So, tignan natin kung ano na nangyari. Paps. Ito yung may lukot dito eh. So, pinukpok na lang. Elmer, Masilyan siya.
Pati yung hood ko, Elmer, ay yung, itong hood, titirahin mo na rin. Mabubuti. Doon na. Ay, ganun. Pati ito. Lahat yun. Para walang maiwan. Kasi baka mag-iba ang kulay. Mag-iba kulay. Oo. Ano kasing ginawa nila dito? Sayang naman. Well, paint pa to. Dito kasi may tama rin din. Pinukpok ko na. Ay, dyan. Ito may tama din. Oo. So, napukpok na. Ito na, Paps. So, tinanggal yung body cladding dito. Ayan. Hindi mo iwasan, may mga gas-gas. Tapos ito, may umpog. So, ayan. Inunat na lang. So, mangyayari kasi, original paint pa lahat siya talaga. Kasi, ang mangyayari kasi, kung ito lang ang pipinturan, itong portion lang na to, itong pinto lang na to, may iwan itong mga to. Baka hindi magpantay ang kulay, kaya buo na siya napipinturahan pag nagkataon. Ganun na talaga mangyayari pala. So yan. So meron daw rin umpok dito sa likod na inayos na ni Kuya Elmer. Tsaka dito. Yan lang pala, umpok dito. The rest, yun din, yung body cladding ay yung mga tinamaan, kaya wala. Buo na talaga, sayang yung pagka-original paint niya. Anyway, hoping na maganda kalabasan. Tayin natin uli ang second week niya na dito. Masilya. Much later. Ganda ng araw. Bisitahin natin yung Fortuner natin kay Kuya Elmer. Nagti muna natin itong Scoopy ni Red. Ganda rin, no? Okay. Yun, dito na tayo kay Kuya Elmer. Ito na yung ating Fortuner. Finish, ha? Finish. Finish Kuya Elmer, ha? Pareho din ko Elmer kalabasan ng kulay niyan. Yan na. Darker siya konti, ano? Parehas lang. Ay, pareho lang yan pag nabapping. Bapping na lang to. Yung hood niya Kuya Elmer, hindi mo na tinira. Yung hood, tinira mo pa? Hindi. Parehas yan. Ay, lahat yan? Okay. Pareho kulay mo. Oo, lahat na. Ayos pala eh. Okay, so ito na yun, Pops. Ibabapping ka naman niya, lilihain pa yung mga may konti pa dito, pero the rest kintab, pantay. Ano siya, manali sa gilid. Okay, so hintayin na natin pag nabapping. Balikan natin, tirik ng araw eh. Liha. Ayan. Tsaka banda dito, sa baba. Okay, so balikan na lang natin to, Pops. Nilihan na ni Kuya Elmer yung mga tama doon. So ang gagawin na lang, wrapping na susunod. Okay na yan. Okay, sige, sobrang init, Pops.
Tingin muna tayo. Makamalengke muna. Tomorrow for sure. Yun. Ano yun nandito? Okay. First bapping pa lang ano no? Nabapping na. Nabapping na lahat? Hindi, yung sa hood pa lang, tapos may gilid. Okay. So, ay, binugahan na yung hood. Nabaga na. Okay. Nabapping na rin. Yung makinis pare ko ya. Ano? Oh, yun oh. Nadali oh. Ito, magana. Batang bata. Ayos. May tab yan. Pakinisin mo todo ah. Isama, damay mo na to ah. Para makinis yung mga ilaw. Ingatan mo yung RFID no. Ang ganda na. Inis na. Mulan na kasi ganyan. Oo, ayos ah. Diba? Ano siya? Okay, binabapping na. So dito ongoing ang bapping. Dito na bapping, hindi, ongoing ang bapping. Bapping. To. Sama mo na yung mga salamin din, no? Eh, yung mga salamin, bapping mo na. Bapping? Oo, kasi magaspang eh. Pati to. Ganda na ko, Elmer ah. Hindi natapos bapping. Okay lang. Muulan eh. Parang original din, no, Elmer? Oo nga. Galing na. Okay din pala eh. Na tayo mga paps. Nabisita na natin yung ating Fortuner. Umaaraw pero umuulan. Basa yung rig natin. Ang panahon natin ngayon, iba na. The next day. Morning mga paps. Oras na ba? 11:45. Ganda ng araw ngayon, no? Magji-jeep na lang tayo. Wala tayong pan-taxi, kulang. Kukunin natin yung ating pinapinturahan kay Kuya Elmer na Fortuner. So, tara, habang maganda araw. Tapos pag uwi, i-detail natin dito sa bahay. Okay. Commute. At wala daw driver si Kuya Elmer eh. Puro busy lahat ng kanyang mga boys. Kaya, ayaw natin nga doon. Medyo mainit lang. Summer na eh. Oh, para good. Paakyat kasi yung bahay natin eh. Yung court nila oh. Sabog-sabog na yung board. Wala ng board. Oh, init. Lapit na mahal na araw mga papi. Ang babakasyon natin. Dumating na jeep. Ito to jeep. Hindi, iba pala to. Dito tayo. Tanaw ko na meron ng jeep mga paps. Dito na tayo kay Kuya Elmer mga paps. Kunin na natin yung Fortuner natin. Init oh. Siya mga paps oh. Yan natin. Hintab na. Okay. Ganda na yung kulay. Linis na siya. Wala na rin yung kopi doon. Tapos dito sa bubong natin. Medyo may balat suha. Linis na siya. So kailangan natin i-detail naman ngayon yung sa loob. Pinabaklas na natin tong emblem. Didikit na lang natin yan mamaya. Tapos ano to, tignan natin yung ano fan nya. Ito yung dati sinasabi ko sa inyo. Yeah. Yun, yung fan sabi ko kapag iniikot siya, nung dinala ko dito to, pag iniikot mo talagang diretso ikot eh. Ngayon lumalaban na, hindi siya nagfi-free wheel. So yan yun. So ngayon pupurbahan natin, tetestingin natin kung yung aircon niya lalamig na kapag naka-idle ng matagal. Although malamig siya kapag umaandar yung sasakyan, ibig sabihin pag moving yung sasakyan. Okay, so yan, lilinisin ko lang yan. So gagawin natin ngayon engine detailing and interior detailing. So, ito na yung ating Fortuner. Makinis na rin. Ito, konting alon dito.
So ito yung mga tama niya dati, puro yung dito may gasgas dito. So wala na siya, gasgas din dun sa likod. Tapos dito yung lukot nung tinanggal yung body cladding. Na rin gasgas dito. Tinignan mo dyan, okay na, all goods na, malinis. Tapos gasgas sa bumper dati, ngayon wala na. Okay, pwede na siguro, good to go. Okay, tara na, testing na natin to Paps kung all goods. So try natin mag aircon. Yan, parang walang lamig. Kakasindi syempre. Okay, pupurba natin kung kakana yung aircon nya. Window okay. Balaki pa tambutso eh. Okay, kaya kung lagyan natin tambutso to Paps para medyo may angas ng konti. Gustong gamitin ni Neneng tawad eh. Oh, smooth pa rin ang takbo. Ganda. Nagustuhan ni Neneng tawad. Alright, ang init papi. Super init. So naiuwi na natin Paps ang ating Fortuner. Ang problema, hindi ko may atras. Madulas yung kalsada. Tay tayo dyan. Yun ang problema natin. Okay. So ngayon, di-detail natin to. Dumi oh. Pakadumi. Ayan, pati yan. Yung mga yan. Linisin natin ng todo. Pati yung sa makina. Ang dumi ng makina. Tingnan natin na dito. Ito rin, madumi. Linisin natin yan. Okay. Saan na yun nandun? Wala. Okay. So, ito pagbabanlawan natin. Bimpo. Tapos yung mga makukuha lang natin dyan sa ating kitchen. Dishwash. Pagsamahin nyo lang konting Clorox. In fairness, malinis ang ceiling. Mukhang hindi nakatikim ng detail. So ito naman yung mga linisin natin yung mga yan. Okay. Sige. Muna tayo para lumambot. Yung mga yan. Para mamaya babalikan na lang natin. So wala tayo dito. Tayo ng brush. Oh, tsaka chamois. Kailangan natin yan. Brushin mo lang, Paps. Yan. Tatanggal yan. Okay, balikan mo kayo kung tapos na. Okay, paunang linis. Pag na-brush mo na siya, gamit ka ng chamois, punasan mo siyang ganyan, oh. Linis na kaagad, oh. Yun, oh. To. Ayun no, linis na kaagad. So yun, gagawin mo lang sa lahat ng pinto yan. Sa lahat, para luminis. Okay, so balikan ko kayo ulit. Linis na kaagad oh. So malinis na. So dito tayo sa stepboard. Tapos brush. May walis tayo pero babacuumin na lang natin para all goods. Dumi. Okay. Tingnan natin mga Paps para mas mabilis. Yan. Natin dito ang dumi oh. Grabe. Wala yun nandun. Okay. So ito, walisin natin muna. Daming ano eh. Talsik. Dumi. So, vacuum natin. Okay, vacuum na natin.
Eh, malilinisin natin. Papi. Maganda ang beige interior. Nga lang, prone sa dumi. Talagang kitang kita. Pero pag nalinis mo naman, magandang tignan, maaliwalas. Okay, in fairness yung ceiling, hindi tayo masyado maglilinis dyan. Dito tayo focus sa mga ano niya, plastics niya. Okay, dumi oh. Ito, vacuum natin. Malapit oh. Kalat ang, ay, sumiksik ang ano, ang pine needle tapos alikabok. Buhangin na, pwede na magpunla ah. Tapos na tayo mag-vacuum. Balik na natin lahat para may matapakan tayo, hindi siya masyadong maramihan. Saka natin to linisin after ng mga sidings, mga plastics. Binalik muna natin lahat ng mating spots para may tapakan tayo kasi beige siya, cream siya, mahirap tapakan. Magdudumi, nagbabasa yung sapatos natin. In fairness, hindi naman ganun kadumi, pero still lilinisin pa rin natin. Kasi may konti pang ba kasi yan tulad niya na yan o, tinanggal natin. Oh, okay. Ito, sobrang dami. Punasan natin, lilitaw yung alindog niyang pops. Yun o, o diba? Okay, so gagawin natin yan sa lahat. Mamaya na natin ulit i-cover pagtapos ng mga pops yung outcome niya. Okay. Babi, ang dumi oh. Sprayan natin yan. Isa natin. Oops, nawala oh. Linis na. Nanay dumi. Mauli. Sobrang dumi oh. Okay, alisin natin yan. Oops, linis na. Yan, dumi yan, no? Basin natin. Dumi. Itong kanina marumi, pero ngayon malinis na. So dito naman tayo sa ilang side ng upuan. Yan, no? Dali natin yan. Ito yung dumi. Ayun, no? Wala na. Wala na rin dito. Tirayan natin yan. Sulok-sulok, dumi. Ito yung nandun sa kabila. Dumi. Ito, grabe. Linis na natin, Pops. Ito naman, yan. Sprayan natin. Tapos, sampahid. Oh, pumuti na. Tanggal. Okay, so gawin ulit natin. Sunod. Linis ng salamin, mga Pops. Ito, mahiwagang pang linis. Yan, parang bago yan pag nalinis niya. Tapos ang gamitin yung pamunas, ano bang tawag ito? Parang hindi siya cloth, ay hindi siya cotton masyado eh. Parang satin. Para walang sumasamang dumi. Ah, naiiwang hibla. Yan, no? Mamaya pakita ko. Ito yung mga tinira ko sa gilid, oh. As in literal na mirror finish. Diba? Finish ng interior. Mamaya na natin pakita lahat. Tirahin muna natin tong engine. Tignan mo engine. Ang dumi, oh. Grabe. Palilinisin natin yan. Bisa dumi. Tanggalin natin lahat yan, mga Paps. Bisa dumi, Paps. Yan, oh. Kitata. Tanggalin natin. Sumiksik na dumi, oh. Grabe. Wala dyan, ha. Ano yan?
Yan Paps, oh. Linis na. Tanggal yung dumi. Hindi lang basta dumi, talagang putik, oh. Doon sa kabila, tingnan natin. Paps, so ito na. Malinis na. Mukha nang bago yung luma nating sasakyan. Ito, apply na natin itong malupit natin. Ano, linis na siya. Tapos itong interior, lagyan na rin natin. Alright, sige. Tamtaman lang, hindi masyado. Ano limadahan ng mga Paps. Okay, tapos gamit tayo nito, syempre. Balikan ko kayo. Okay, ito na yung dinetail natin na interior bago pa dumilim. Tignan na natin. Ayan, linis na Paps. Wala na yung mga dumi-dumi. Tingnan natin sa likod. Yun, no? Linis na, pati ceiling Paps. Mabango na rin. Okay, tingnan natin sa kabila. Yan, no? Linis na. Tanggal na yung mga milat. Okay. Ito yung kaninang marumi Paps, eh. Dito. Ayan, no? Tanggal na siya. Pati yung nasa kabila, tanggal na rin. Okay, ito na ilinis niya. Tingnan mo sa makina. Yan, no? Linis na. Pwede nang kumain, sabi nga nila. Sige nga, subukan mo. Alright, subukan natin. Na. Tingnan mo yung salamin. Talagang parang galing sa kasa. Okay. So napinturahan na rin. Okay na. Tapos dinetail na natin lahat. Linis na itsura niya. Pin look nga. Okay, dito tayo sa likod. Yan, ito na rin yung bubong. Nabagahan na rin. Halos buo na pala siya pininturahan kasi yun nga, yung sabi ko dati, nadamay-damay na. Yan, no? Linis ng salamin. Okay. So ngayon, okay, tatapusin na natin dito yung ating vlog. Iniisip kong palitan ng FJ Cruiser mags. Maghanap tayo sa market. And mag-offset tayo ng mga siguro, tignan natin. Half inch. 1 inch sa likod, half inch sa harap. Mga ganun offset na hanap tayo. So yung FJ Cruiser mags, feeling ko ganyan lang din ang sukat nun, eh. Ganyan. So mangyayari, mag spacer tayo. Parang yung Pajero natin. Ito. Naka ano yan, eh, half inch. Tsaka 1 inch sa likod na offset. Ganun. Right. Okay. So yun na. Okay. Lagyan din natin ng bagong ganito para ayos. Alright, ito na Paps. Ikabit na natin. Kaya alam mukhang paling. Paling nga. No? Okay, so diretso na lang natin. Okay, so ito, ang nagastos natin dito sa ating Fortuner is yung silicone. Bumili tayo ng silicone para dun sa may fan natin. Tapos humigpit na siya. So okay na rin. Kahit naka-idle tayo na hindi tumatakbo yung sasakyan, umaandar lang na naka-idle, na naka-aircon, hindi na tumataas yung temperature. Tapos ano pa ba? Ano pa bang ginawa natin dito? Actually yun lang naman pala. Wala na iba. Tapos yung syempre yung linis, labor of love, yun ang malupit dun, eh. Okay, so yun lang yung pintura. So ito yung paint, makikita ninyo tirada ni Kuya Elmer yan. So yung ginastos natin sa paint dito, natin siya 30,000. Yan, buo na siya. Supposedly sabi ko nga, dapat retouch lang bumper and yung mga may tama lang, tsaka especially itong bubong. Kaso yun nga, nung tinanggal yung body cladding, nagkaroon ng problema, nagasgas dito. So binuo na ni Kuya Elmer. Kasi pag hindi siya binuo, ang mangyayari, syempre bagong pintura, yung iba hindi. So hindi pantay ang kulay. So yun,
30,000 ang pininturahan niya, buo na yan. Tinira niya ng almost 3 weeks, mga ganon. Pero happy tayo, pulido ang pagkakapintura kahit dito sa mga gilid niya. Kuwang-kuwa naman, parang original paint pa rin. Okay, tapos yung silicone niya, yung binili kong silicone, wala pang 200 pati shipping niya. Yung silicone doon sa fan, yun lang naman ginastos natin. So lahat-lahat na labor and everything, 30,000. So yun, pwede na nating irampa tong ating Fortuner, malinis na, mabango pa. Babangan natin. Ayun, oh. Okay. May mga tulo-tulo lang doon. Linisin na natin sa susunod. Importante, mabango na siya at malinis. Ito yung yung sa ceiling. Yung kahapon, yung nilinis natin kahapon. Ayan. Malinis na siya. Pwede na uli. Alright. So ito na. Tapos na yung ating project lumang Fortuner. Bagong lumang Fortuner. Tignan natin tong emblem niya, mga papi. 2.7 BBDI. Ayos, pantay na siguro. Okay. Alright. Bago natin tapusin, Paps, lagyan na muna natin yung sticker para ayos, pampatulin. Sin natin dahan-dahan bigla. Ayun, ha. Alright. Fortuner. Ating gawin, mga Paps, kung nakapulutan nyo ng diskarte itong ating pagbalik alindog ng ating Fortuner, syempre like, comment, share, and subscribe. And Papi power. Linis, oh.